Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. mga kapatid, upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukas sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anig sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Ang salita ng Diyos mula sa gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapunong saserdote. Mahigpit naming pinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Jesus na iyan, wika niya. Ngunit tignan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral, at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno, ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo ng inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. At sa gayon, sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito. Kami at ang Espiritu Santo na pinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Pagkatapos pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus ang mga apostol, sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin, sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya ang kaaway ay hindi nakuhang matuwa't magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang poon, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal yaong kanyang galit at ang kabutihan niya ay walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha sa buong magdamag. Sa buhang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin. O poon, ako ay pakinggan. Mahabag ka poon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadamo ko'y galak na iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o poon, ay di magsasawa. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay tumingin muli at narinig ko ang tinig ng libo-libot laksa-laksang anghel. Sila'y nakapaligid sa trono, sa apat na nilalang na buhay at sa matatanda. Umaawit sila ng ganito. Ang korderong pinatay ay karapat-dapat na tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan at kalakasan, papuri, paggalang at pagkadakila. At narinig kong nag-aawitan ang manilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa at nasa dagat. Lahat ng nilikha sa buong sanlibutan. Sa kanya ay nakaluklok sa trono at sa kordero. Sumakanila ang kapurihan at karangalan, kadakilaan at kapangyarihan magpakailanman. Tumugon ang apat na nilalang na buhay. Amen. At nagpatira pa ang matatanda at nagsisamba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Si Kristo'y muling nabuhay, kanyang nilikha ang tanan, mga tao'y dinamayan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinuguri ang kambal, Natanael na taga-Kana Galilea, ang mga alagad anak ni Zebedeo at 2 pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 70 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit gaano karami ang isda. "Halika kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nanghas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman niyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman niyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat makaikatlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman niyo po ang lahat ng bagay, nalalaman niyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa." Tandaan mo, noong kabataan mo pa ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalihin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sagay mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, sa atin pong Ebanghelyo, 3 bagay ang nais nating pagnilayan. Medyo mahaba po yung ating gospel, pero ito po ay punong-puno ng aral para sa atin.
Ang unang bahagi po mga kapatid ng Ebanghelyong binasa natin ay yung pag-aaya ni Jesus ng almusal sa mga alagad. Ito po ay matapos ang kanyang muling pagkabuhay. Para po sa ating mga tao, mahalaga ang kumain na sama-sama. Hindi ba? Pagka tinignan nyo yung camera nyo sa cellphone, yung album ninyo sa cellphone, karamihan ng picture dyan, bukod sa mga mukha natin, na pinipicture natin, yung mga magkakasama tayong kumakain, hindi ba? Kasama natin yung mga kaibigan natin, kasama natin yung mga mahahalagang tao sa atin na kumakain tayo. Bakit? Sapagkat makikita doon sa pagkain yung ating fellowship. At kapag mga kapatid, nalulungkot tayo minsan, mahuhuli natin ang mga sarili natin na binabalikan itong mga alaala na ito sapagkat ito po'y nakapagbibigay ng lakas sa atin. Dito po sa atin pong binasang Ebanghelyo, mga kapatid, noong ayain ni Jesus ang mga alagad na kumain, ito po ay paraan ng pagsasabi sa kanila na alalahanin niyo yung mga dati nating ginagawa. Si Jesus kumain sa bahay ni Lazaro kasama si Maria at Marta. Si Jesus kumain sa bahay ni Sakeo. Si Jesus kumain sa bahay ng mga makasalanan kasama ang mga alagad. Si Jesus ay kumain kasama ang kanyang mga alagad sa huling hapunan. Basically, mga kapatid, pag nakita natin yung mga gatherings ng mga alagad, it always involves a meal. It always involves fellowship. So yun po, mga kapatid, yung unang bagay, fellowship. Mahalaga yung fellowship natin sa Panginoon, mahalaga na makasama natin siya, mahalaga na lagi natin siyang makapiling. At mga kapatid, sa atin pong panahon ngayon, nakakapiling natin ang Panginoon sa banal na misa kapag po tayo ay kumakain ng kanyang katawan at dugo. Pangalawang bagay, mga kapatid, ilang beses tinanong ni Jesus kung iniibig siya ni Pedro? 3. Bakit 3? Kasi 3 beses nagtatwa si Pedro. Pero mga kapatid, dito po sa ating binasang Ebanghelyo, hindi natin makukuha yung buong diwa sapagkat para po sa ating mga Tagalog, ano po ang translation ng love sa Tagalog? Pag-ibig, di ba? Love, pag-ibig. Uy, ano ba? Pag-ibig, di ba? Yun lang. Pwedeng mahal, pero yung mahal, pwede rin natin gamitin sa halaga ng isang bagay. Pero yun pong love, pag-ibig yan ang katumbas yan sa Tagalog. Sa Griego, kung saan isinulat ang ating pong Ebanghelyo, hindi lang pag-ibig ang kanilang salita para sa love. May 3 antas. Yung eros, yung philia, at yung agape. Yung eros, yan yung romantic love. Yung philia, yan yung pagmamahal mo sa kapatid. At yung agape, yan yung pagmamahal mo ng buong buo at walang pasubali. Ngayon mga kapatid, 3 beses tinanong ni Jesus si Pedro kung iniibig siya. Pero ang ginamit ni Jesus, Pedro, iniibig mo ba ako ng walang pasubali? Ibig sabihin, iniibig mo ba ako ng lahat-lahat sa iyo? Ang sagot po ni Pedro, iba. Ang sagot ni Pedro, opo, Panginoon, iniibig ko po kayo na parang kapatid. Nakita nyo? Pangalawang beses na nagtanong ang Panginoon, Pedro, iniibig mo ba ako ng higit-higit sa lahat sa iyo? Ang sagot na naman ni Pedro, iniibig ko po kayo na parang kapatid. Pangatlong beses na nagtanong ang Panginoon, Pedro, iniibig mo ba ako ng walang pasubali? And for the last time, and on the last time, ang sabi ni Pedro, opo, Panginoon, iniibig ko kayo ng walang pasubali. At sa bawat pagtatanong ng Panginoon, mga kapatid, sa atin pong apostol na si San Pedro, meron siyang laging sinasabi, sige, sinabi mo, Pedro, iniibig mo ba ako? Kailangan mong gawin to. Alagaan mo ang aking mga tupa, pakainin mo aking mga tupa. Diba? Ano po yung ibig sabihin nun, mga kapatid? Na ang pag-ibig, kapag kaya na lumalabas lang sa bibig natin, walang kwenta yan. Ang pag-ibig, kapag puro salita lang, walang kwenta. Kinakailangan may katumbas na gawa. Kinakailangan may katumbas na aksyon. Ang pag-ibig na hindi nararamdaman ay hindi totoong pag-ibig. Kaya po mga kapatid, ang paanyaya po sa atin ng Ebanghelyo, yung pag-ibig natin sa Diyos dapat maramdaman
ng Diyos. Hindi po nasusukat ang pag-ibig natin sa Diyos sa dami ng rosaryo na dinadasal natin o sa dami ng novena na nakokolekta natin at binabasa natin at sa dami ng daan ng krus na ating binabasa. Ang pag-ibig sa Diyos ay ipinapakita sa gawa at ito po ang hamon sa atin. And lastly, mga kapatid, sa atin pong ebanghelyo, narinig natin ang prediction ng ating Panginoon kung paano mamamatay si Pedro. Ang sabi po niya, pagtanda mo, tandaan mo noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at ibang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Bakit? Kasi sumusunod ka sa akin. Mga kapatid, bilang mga Kristiyano, hindi madali ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Minsan, may mga bagay na hindi tayo maiwasan, mga kasalanan paulit-ulit nating ginagawa. Minsan, mahirap tumupad sa atas ng pag-ibig ng Panginoon. Pero sa tuwing susunod tayo kahit mahirap sa atin, ito po ang tanda ng ating pong pagkamatay sa sarili. We die every time we obey the Lord, even if we don't feel like it. At yun po mga kapatid, yung ginawa ng lahat ng mga alagad bilang saksi sa ating Panginoon. Minsan kahit nahihirapan sila, pag binasa niyo po mga kapatid, yung mga sulat ni San Pablo, may mga pagkakataon na siya po ay, sinasabi niya, ako ay dumanas ng hirap, dumanas ng mga bagyo, dumanas ng mga unos, pagkagutom, pagkabilanggo, parusa, pero patuloy pa rin ako kasi ginagawa ko ito para sa Panginoon. At sana ganun din tayo mga kapatid. Huwag tayong panghinaan sa ating mga tungkulin. Huwag tayong panghinaan sa ating pong mga gampanin bilang mga Kristiyano. Kasi every time we do that, we witness to the Lord. Isang concrete example mga kapatid, sa mga nagsaserve sa simbahan, minsan hindi magsaserve kasi ayaw. Wala ako sa mood, hindi ako magsaserve. O kaya, pupuntan lang ako sa ganun, pupuntan lang ako sa ganyang lugar, hindi ako magsaserve. O kaya para sa ating mga Katoliko, na wala namang katungkulan sa simbahan, hindi nila ako magsisimba. Pupuntan lang ako sa SM, pupunta ako sa Baliwag, o kaya mamamasyal ako kung saan. Mga kapatid, hindi madaling sumunod sa kalooban ng Panginoon, pero kapag ginagawa natin yan, kahit nahihirapan tayo, yan ay yung dying to self na tinatawag at tayo po'y nagiging mga saksi sa Kanya. Okay pa ba kayo? Yung mga nagkukut-kut ng kuko, tapos na. Pagka sermon Diyos ko, mga nakaganon lang. Naintindihan po ba? Talaga ba? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa Amang puno ng pag-ibig upang manatili tayo bilang simbahang umaako sa gampanin ng pagmamalasakit. Ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga naordinang pamunuan ng simbahan, upang pangalagaan nila ang kawan ni Kristo,
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa halalan sa susunod na linggo, upang ang mga boboto ay maging mapanuri at ang mga mahalal ay yaong may puso sa Diyos at bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa gaganaping paghalal sa bagong Santo Papa, upang gabayan ang gawaing ito ng Espiritu Santo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa ating natitipon ngayon, upang ang ating pag-ibig sa Panginoon ang magbunsod sa atin nang maging mapanagutan sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga yumao, lalo na si Papa Francisco, upang gantimpalaan ang pag-ibig nilang ipinakita sa pag-ako ng pananagutan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na manatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin.
Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siyang salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya'y kinalinga ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ng sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang yunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang. Alalahanin mo
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Dennis na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Francisco na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
te qui tollis peccatum mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pangmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.